Mabuhay! Ang ating paksa sa araw na ito ay ukol sa mga uri ng pananaliksik. Inaasahang matututuhan ng bawat isa ay una, maisa-isa ang iba't ibang uri ng pananaliksik. Ikalawa, maipaliwanag ang pagkakaiba ng bawat isa. Ikatlo ay makapagbasa ng halimbawang pananaliksik batay sa uri. Maraming uri ang pananaliksik na nakaklasipika ayon sa kanilang mga katangian. Ang mga pangunahing katangiang ito ay maaaring dahilan at layunin, antas ng investigasyon, uri ng analisis, lawak, mga sagot sa katanungan, nilalamang statistikal at iba pa. Ang mga halimbawang pananaliksik o research ay nakakategorya ayon sa layunin upang madaling maunawaan ang mga uri nito. May 5 uri ng pananaliksik ayon sa kanilang layunin. Una ay ang tinatawag na punong research, applied research, technical o business research, research pangmerkado, scholarly o academic research. Paano ba nagkakaiba ang bawat isa? Tungayan natin. Una ay ang tinatawag na purong research. Ito ang uri ng pananaliksik na ang pangunahing layunin ay makadagdag ng bagong kaalaman sa dati ng alam ng tao kahit sa kasalukuyang pagtingin ay wala pa itong kabuluhan. Karaniwang ginagawa ang pananaliksik na ito sa loob ng laboratorio o kaya ay sa isang sasakyang pangkalawakang ginagamit sa malalimang pagdalumat sa misteryo ng sansinukob. Ang isang halimbawa nito ay ang pagpapadala ng maunlad na bansa sa iba't ibang sasakyang pangkalawakan na may lamang matataas na uri ng teleskopyo o kaya ng robot na maaring makakuha ng mga larawan ng planeta o ibang uri ng mga pangkalawakang bagay. Ang mga datos na makukuha rito ay nakadadagdag ng mga kaalamang alam na ng tao tungkol sa misteryo ng kalawakan. Ang ikalawa ay ang tinatawag na applied research. Ito ang uri ng research na praktikal na ginagamit at ina-apply na ang mga nadiskubre o na teorya ng tao bilang resulta ng pananaliksik sa laboratorio. Halimbawa, ang mga nadiskubre tungkol sa katangian at uri ng mga kemikal na makikita sa plastic ay nagreresulta na sa paggamit uli o resiklo ng mga basura o plastic upang makabuo ng bagong produkto na magagamit uli ng tao at makalilinis sa paligid. Susundan naman ito ng tinatawag na technical o business research. Ito ay isang uri ng applied research na ginagamit ng mga taong dapat gumawa ng mga disenyong praktikal upang mapaunlad ang kalakal o ekonomiya. Ang mga bagong disenyo ng kotse o infrastruktura, halimbawa ay ang mga benepisyo ng teknikal na pananaliksik. Samantalang meron din tayong tinatawag na research pangmerkado. Itong uri ng pananaliksik na ibinabatay sa kagustuhan ng mamimili bago maglaan ng kapital para sa isang uri ng produkto. Ang mga halimbawa rito ay ang pagbabangkong gamit ang mga ATM, drive-in service ng mga fast food o iba't ibang modelo ng mobile phones o mas popular na tawag na cellphone. Susundan naman ito ng scholarly o academic research. Ang tuon ng pananaliksik na ito ay ang pagtitipon ng mga materyales na nakikita na at nasa paligid lamang. Ang mananaliksik ay magbubuod o maglalahat ng mga ideya o kaya ay titingnan ito mula sa ibang perspektiba na kaiba sa pagtingin ng ibang nauna sa kanyang gumawa ng pag-aaral dito. Ginagawa ito ng mga guro kung sumusulat sila ng artikulo o papel para sa journal o personal na pagsasalita sa mga seminar o forum. Ito rin ang ginagawa ng mga estudyante para sa kanilang panahunang papel. May 2 uri naman ng research na ibinigay sisilapan na makaagham o siyentipiko at ang pampanitikan na tinatawag. Kapag sinabing makaagham o siyentipikong pananaliksik,
ito ay mahalagang aktwal na makuha ang mga katunayan o datos na aktibong gumawa ng mga bagay-bagay na makatutulong sa pagtuklas sa nais patunayan. Dito ay kailangang may hypothesis ang mananaliksik at masinsinang magtrabaho at gumawa ng eksperimento upang patunayan o pabulaanan ito. Karaniwang ginagamit ang pamamaraang induktibo o pabuod. Samantalang, ang ikalawang tinukoy ni Silapan na uri ng research ay ang literary o pampanitikan. Mas payak ito kaysa sa karaniwang ginagamit sa kolehiyo. O, sa madaling sabi, mas payak ito ang karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral, hindi lamang ng kolehiyo. Hindi kailangang mag-eksperimento sapagkat ang mga gagamiting materyales ay yaong nasaliksik na ng iba. Sa madaling sabi, handa na ang mga kakailanganin at ang kokolektahin na lamang ang mga ito, masusing pag-aaralan, lohikal na aayusin at kritikal na pahahalagahan. Sa kabuuan, sa papel pananaliksik ay inaasahang na bumuo ng sariling pananaw tungkol sa isang paksa, magkaroon ng sariling paninindigan at magkaroon o magpahayag ng iyong mga orihinal at sariling kaisipan. Sa ganitong punto, kung ganoon ay handa ka ng sumulat ng iyong papel pananaliksik. Sa nabanggit na mga unang talakay ay katulad ng banggit natin, tinatawag na panahon ng papel o term paper ang resulta ng gawaing pananaliksik kung ito ay pangangailangan sa isang semestre o kaya sa isang asignatura. Ngunit kung ito ay katugunan para sa mga kahingian o tinatawag din ito sa undergraduate na bilang thesis o sa senior high din ay tinatawag natin na papel pananaliksik. At bilang pagdidiin sa master, thesis din ang tawag para sa degreeng pang-master at disertasyon naman para sa degreeng doktoral. Sa katotohanan, ang disertasyon ay isa ring graduate thesis ngunit upang magkaroon ng pagkakakilanlan sa dalawang antas ng pag-aaral ng nakasanayan, tatawagin disertasyon ang thesis para sa degreeng doctorate. Marami na naman tayong natutuhan para sa pananaliksik, sa iba't ibang uri ng pananaliksik. Sa susunod ay tatalakayin pa natin ang iba pang mahalagang dapat mabatid ukol sa pananaliksik. Hanggang sa muli, maraming salamat.